Ilang beses ka nang tumingin sa iyong bank account at nag-iisip kung talagang nagmamalasakit ang Diyos sa iyong mga pangangailangan sa pananalapi. Tumigil sandali, huminga ng malalim. Ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay maaaring ganap na baguhin ang iyong pangunawa sa kung paano tinitingnan ng Diyos ang iyong pananalapi. Hindi nagkataon na nandito ka. May mahalagang bagay ang Diyos na ipapakita sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong puso na ang Diyos ay may higit na bagay para sa iyo. Ngunit sa tuwing sinusubukan mong umunlad sa pananalapi, parang may pumipigil sa iyo. Manalangin ka, hanapin ng Diyos magtrabaho ng tapat, ngunit ang mga bayarin ay nananatiling mahigpit. Nakikita mo ang iba na pinagpapala habang ikaw ay nahihirapan at nahaharap pa rin sa hirap. Marahil walang nakakaalam, ngunit sa loob mo ay may bigat, isang tahimik na tanong. Diyos ko, gusto mo ba akong mabuhay ng maayos? Kapatid, naiintindihan ko ang puso mo. Naiintindihan ko ang pagod ng pagising tuwing umaga na nag-aalala tungkol sa mga bayarin. Naiintindihan ko ang kalungkutan nang hindi mo maibigay ang pinakamahusay sa iyong pamilya. Ngunit ngayon nais kong ipakita sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na siya ay may maunlad na layunin para sa iyong buhay. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga walang laman na pangako o magic formula. Nagsasalita ako mula sa mapagmahal na puso ng isang ama na gustong makitang mamuhay ng maayos ang kanyang mga anak. Ang totoo, may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Ang Jeremias 29:11 ay nagpapaalala sa atin, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa kapayapaan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Oo, ikaw na nakikinig sa akin, ngayon sa lahat ng iyong mga alalahanin, sa lahat ng iyong mga hamon sa pananalapi, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Siya ay may mga plano para sa kabutihan, hindi kasamaan. Mga plano para sa probisyon, hindi para sa kakapusan. Sa video na ito, matutuklasan mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung paano niya tinitingnan ang iyong pananalapi at kung ano ang kanyang tunay na kalooban para sa iyong buhay pinansyal. Isang pag-unawa sa Biblia na maaaring magdala ng kapayapaan sa iyong puso at direksyon sa iyong mga hakbang. Manatili sa akin. Ang gustong ipakita sa iyo ng Diyos ngayon ay maaaring ang salita ng pag-asa na hinahanap mo sa iyong mga panalangin. Mayroong isang talata sa awit 129:16 na nagsasabi ng malalim sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Nakita ng iyong mga mata ang aking hindi pa nababagong anyo. Lahat ng mga araw na itinakda para sa akin ay nakasulat sa iyong aklat, bago ang isa sa kanila ay naganap. Isipin ang kagandahan nito. Ang lahat ng iyong mga araw ay naisulat bago ka pa ipinanganak. Kabilang dito ang mga araw ng pagpapala, mga araw ng probisyon, mga araw ng kapayapaan sa pananalapi. Hindi lang isinulat ng Diyos ang iyong mga pakikibaka, sumulat din siya ng mga kabanata ng probisyon at pangangalaga. Ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama na alam ang lahat ng iyong pangangailangan. Itinuturo sa atin ng Mateo 3:8. Alam ng inyong Ama sa langit kung ano ang kailangan ninyo bago kayo humingi sa Kanya. Alam niyang kailangan mong magbayad ng upa, bumili ng pagkain at alagaan ng iyong pamilya. Ang isang mapagmahal na Ama ay hindi binabaliwala ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang mga anak. Siya ay lubos na nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay, kabilang ang iyong pananalapi. Isaalang-alang ang halimbawa ni Abraham. Sa Genesis 12:2, sinabi ng Diyos, gagawin kitang isang dakilang bansa at pagpapalain kita at gagawing dakila ang iyong pangalan. Ang pangakong ito ng pagpapala ay umiral na sa puso ng Diyos bago pa isinilang si Abraham. Ngunit nahayag lamang ito nang tumugon si Abraham ng may pananampalataya at pagsunod. Gayun din, ang Diyos ay may mga pagpapala na inihanda para sa iyo. Ngunit ito ay nagpapakita ng kanilang mga sarili kapag ikaw ay lumalakad sa pananampalataya at pagsunod. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay na mahalaga. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng mga pagpapala. Hindi siya nagigising isang umaga at nagpasyang pagpalain ng isang tao ng random.
Ang kanyang mga pagpapala ay nakaplano, inihanda ng may pagmamahal at pangangalaga. Pinatutunayan ito ng Efeso 1:4, sapagkat pinili tayo ng Diyos sa Kanya bago pa nilikha ang mundo. Ikaw ay pinili upang mamuhay sa ilalim ng pangangalaga at probisyon ng Diyos mula pa noong una pa ang mundo. Ngunit narito ang isang bagay na hindi nauunawaan ng marami. Ang mga pagpapala ng Diyos ay dapat matanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Parang mana sa pangalan mo, pero kailangan mong pumunta sa bangko para ma-withdraw. Ang mana ay umiiral, ngunit kailangan mong gamitin ang iyong pananampalataya upang matanggap ito. At ano ang pananampalatayang ito? Ito ay ang pagtitiwala na ang Diyos ay mabuti, na Siya ay nagmamalasakit sa iyo, at ang Kanyang kalooban ay palaging ang pinakamabuti para sa iyong buhay. Alam ito ng kalaban. Kaya naman gumagawa siya para pahinain ang iyong pananampalataya. Bawat overdue bill, bawat napalampas na pagkakataon, bawat saradong pinto ay isang pagtatangka na pagdudahan ka sa pagmamahal at pangangalaga ng Diyos. Ngunit ngayon, maaaring magbago iyon. Ngayon, maaari mong piliing paniwalaan ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo, hindi kung ano ang isinisigaw ng iyong mga kalagayan. Nais ng Diyos na maging iyong kapareha, iyong tagapagkaloob, iyong tagapagtaguyod. Ang Filipos 4:19 ay nangangako, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lahat ng iyong pangangailangan, hindi lang ilan, hindi lang espiritual, lahat sila. Nakatuon ang Diyos na pangalagaan ka ng lubusan. Kung ang salitang ito ay umaantig sa iyong puso, isulat sa mga komento, tinatanggap ko na ang Diyos ay may magagandang plano para sa aking buhay. Isulat ito bilang pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi mamaya, ngunit ngayon. Dahil kapag ipinahayag mo ang iyong pananampalataya, may nangyayari sa espiritual na mundo. Iginagalang ng Diyos ang tapat na pananampalataya. May makapangyarihang itinuro si Jesus sa Mateo 22:14, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Sa konteksto ng banal na probisyon, ito ay may espesyal na kahulugan. Marami ang tinawag upang mamuhay ng maayos, ngunit kakaunti ang tunay na pinipiling maniwala at tumanggap. At kayo na nakikinig sa akin ngayon ay kabilang sa mga tinatawag ng Diyos sa isang buhay ng higit na kapayapaan at paglalaan. Paano mo nalaman ito? Dahil nandito ka. Dahil may isang bagay sa iyong espiritu ang tumutugon sa mensaheng ito. Dahil sa kabila ng lahat ng hirap, naniniwala ka pa rin na may mas better sa iyo ang Diyos. Hindi ito katigasan ng ulo. Ito ang tinig ng banal na espiritu na nagpapatunay na may higit pa sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Ang mga tinawag ng Diyos upang mamuhay sa higit na kasaganaan ay may ilang mga katangian. Una, mayroon silang mga ideya na tila nanggaling sa wala. Simple lang ang ginagawa mo at biglang may lalabas na solusyon sa isang problema. Ito ay maaaring ang Diyos na nagsasalita sa iyong puso. Pangalawa, pinamamahalaan nilang gumawa ng higit pa sa kung ano ang mayroon sila. Ang iba ay gumagastos ng malaki at walang resulta. Mamumuhunan ka ng kaunti at makakuha ng higit pa. Pangatlo, nababalisa sila kapag nakikita nila ang mga hindi natutugunan na pangangailangan, lalo na sa gawain ng Diyos. Naranasan ito ni Solomon. Sa Hari 3:3, sinabi ng Diyos, ibibigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiniling, kayamanan at karangalan. Bakit naman? Dahil unang naghanap si Solomon ng karunungan upang mapaglingkuran ng mabuti ang bayan ng Diyos. Ang kanyang kaunlaran ay hindi para sa personal na pagpapakita, ngunit upang ipakita na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng pamumuhay ng nangangailangan. Ngunit ang pagkakaroon ng mas maraming mapagkukunan ay may kasamang responsibilidad. Ang Lucas 5:48 ay nagpapaalala sa atin, kung kanino binigyan ng marami, marami ang hihingin. Ang mga pinagpapala ng Diyos sa pananalapi ay nangangailangan ng mapagbigay na puso, isang mas malalim na lapit sa Diyos at isang pangako sa paggamit ng kanilang mga mapagkukunan upang pagpalain ang iba. Sapagkat kasama ng malaking pagpapala ang malaking responsibilidad. Naunawaan ito ni Jose ng Ehipto. Hindi niya pinayaman ang sarili niya.
Ang kanyang kaunlaran ay nagligtas sa mga bansa mula sa taggutom. Ang kanyang karunungan sa pananalapi ay nagpapanatili sa gawain ng Diyos sa lupa. Isipin kung tinanggihan ni Jose ang pananagutan ng pamamahala sa Ehipto dahil sa maling paniniwala tungkol sa pera. Magkaiba sana ang kasaysayan. May mahirap na katotohanan na kailangang harapin. Maraming pamilya ang may mga pattern ng kakulangan na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang iyong mga magulang ay nahaharap sa kahirapan, ang iyong mga lolo't lola. At tila kahit anong pilit mo, ang parehong pattern ay nauulit mismo. Ngunit ang mabuting balita ay na kay Kristo Jesus, ang mga huwaran na ito ay maaaring masira. Binabanggit sa Exodo 20, piku ang mga kasamaan ng mga ama na binibisita ang kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Ito ay totoo. Nakapanghihina ng loob na salita tungkol sa pamilya, mga desisyong nakabatay sa takot, kawalan ng pananampalataya sa paglalaan ng Diyos. Lahat ito ay maaaring lumikha ng espiritual na mga hadlang na makakaapekto sa susunod na mga henerasyon. Hayaan akong magbahagi ng totoong kwento. Nakilala ko ang isang babae, si Maria mula sa Quezon City, na noon pa man ay namumuhay ng mahirap sa pananalapi sa kabila ng pagsusumikap. Sa isang pag-uusap, nalaman niya na tinanggihan ng kanyang lola ang isang pagkakataon sa negosyo dahil sa takot na nagsasabing, "Ayaw ng Diyos na yumaman ang aming pamilya." Ang nakakatakot na pag-iisip na ito ay tumakbo sa pamilya sa loob ng mga dekada. Nang maunawaan ito ni Maria at partikular na nanalangin para sa kapatawaran, para sa kawalan ng pananampalatayang ito at ipahayag ang katotohanan ng Diyos tungkol sa kanyang pamilya, nagsimulang magbago ang mga bagay. Sa loob ng ilang buwan, nakatanggap siya ng promosyon sa trabaho at isang pagkakataon para sa karagdagang kita na hindi niya inakala. Ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihan na sirain ang bawat negatibong pattern. Sinasabi ng Galatia 3:13, "Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Kasama dito ang bawat sumpa ng kakapusan. Ngunit kailangan mong sinasadya na ilapat ang kapangyarihang ito. Hindi sapat na malaman na sinira ito ni Kristo. Kailangan mong ipahayag at isabuhay ang kalayaang ito. Bawat pamilya ay may kwento. Maaring ito ay takot, hindi tapat, inggit, o simpleng kawalan ng pananampalataya sa paglalaan ng Diyos. Kailangan mong kilalanin ang mga ugat na ito at dalhin ang mga ito sa harap ng Diyos. Hilingin sa banal na espiritu na ipakita sa iyo. Ihahayag niya sila ng may pagmamahal at pangangalaga. Ipinakikita ng Nehemias Untubix ang prinsipyong ito. Ipinapahayag ko ang mga kasalanan naming mga Israelita laban sa iyo. Oo, ako at ang sambahayan ng aking ama ay nagkasala. Nagtapat si Nehemias para sa kanyang mga ninuno dahil naunawaan niya na may kapangyarihan itong ibalik ang nasira. Ngunit ang paglabag sa mga negatibong pattern ay ang unang hakbang lamang. Kailangan mong magtatag ng mga bagong pattern batay sa salita ng Diyos. Nakalista sa Deuteronomio 28 ang mga pagpapala ng pagsunod. Ipahayag ang mga pagpapalang ito sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Magtatag ng isang bagong espiritual na pattern. Maaari kang maging henerasyon na nagbabago sa kasaysayan ng iyong pamilya. Isulat sa mga komento ngayon. Nagtatag ako ng bagong huwaran ng pananampalataya at kaunlaran sa aking pamilya. Gawin ito bilang isang gawa ng pananampalataya. Ito ay hindi lamang isang komento. Ito ay isang deklarasyon na nagtatatag ka ng bago sa espiritual na mundo. Mayroong isang prinsipyo sa Biblia na maaaring baguhin ang iyong sitwasyon sa pananalapi, ang prinsipyo ng karangalan. Itinuturo ng Kawikaan 3:9-10. Parangalan mo ang Panginoon ng lahat ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong mga pananim. Ang karangalan ay laging nauuna sa kasaganaan. Kung walang karangalan, nananatiling limitado ang mga mapagkukunan. Ngunit, ano ang ibig sabihin ng parangalan ng Diyos sa konteksto ng pananalapi? Hindi lang respeto o pasasalamat sa salita. Ang karangalan sa kaharian ng Diyos ay palaging nagsasangkot ng mga konkretong aksyon, lalo na pagdating sa ating mga mapagkukunan. Kapag pinararangalan mo ang Diyos ng mga unang bunga, hindi sa kung
Ano ang natitira? Ipinapakita mo na nagtitiwala ka sa Kanya bilang iyong tunay na tagapagkaloob. Itinuro ito ni Jesus sa Lucas 60:38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ang mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw ay ilalagay sa inyong kandungan. Ngunit pansinin na hindi lamang ito nagbibigay ng anumang lumang paraan. Ito ay pagbibigay ng may pananampalataya, may kagalakan, na may pananalig na ang Diyos ay tapat na gumaganti. Ang saloobin ng puso ang tumutukoy sa lawak ng pagpapala. Ang prinsipyo ng karangalan ay gumagana sa iba't ibang antas. Una, parangalan ng Diyos ng mga ikapo at mga handog. Ang Malakias 3:10 ay hindi mungkahi. Ito ay isang paanyaya mula sa Diyos para sa iyo na subukan ang Kanyang katapatan. Ikalawa, parangalan ang mga lingkod ng Diyos. Binabanggit ng 1 Timoteo 5:17 ang paggalang sa mga namumuno ng mabuti. Pangatlo, parangalan ang mga magulang at autoridad. Iniugnay ng Efeso 6:2-3 ang paggalang sa mga magulang sa kasaganaan at mahabang buhay. Ang bawat antas ng karangalan ay naglalabas ng ibang antas ng pagpapala. Kapag nabigo kang parangalan sa anumang lugar, lumikha ka ng espiritual na pagbara. Ilang tao ang nahihirapan sa pananalapi dahil napabayaan nila ang karangalan na utang nila sa Diyos, sa kanilang mga magulang o sa kanilang espiritual na mga pinuno. Ang salitang ito ay nakaantig sa mga puso sa buong mundo. Ang mga taong nagpatupad ng prinsipyo ng karangalan ay nakakita ng tunay na pagbabago sa kanilang pananalapi. Ibinabalik ng Diyos ang pagkaunawa ng karangalan sa Kanyang bayan. I-like ang post na ito ngayon bilang isang paraan ng paggalang sa salitang iyong natatanggap. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, kumonekta sa komunidad na ito na naglalayong ipamuhay ang mga prinsipyo ng Diyos sa praktikal na paraan. Ang karangalan ay nagpapakita rin ng sarili sa kung paano mo tinatrato ang pera. Nakikita mo ba ang pera bilang isang kasangkapan na pinagpala ng Diyos upang maisakatuparan ang mga layunin, o bilang isang bagay na marumi at makamundong? Sinasabi ng Ecclesiastes 10:19 na sinasagot ng pera ang lahat. Kapag pinarangalan mo ang pera bilang isang banal na mapagkukunan para sa paggawa ng mabuti, ito ay dumarami sa iyong mga kamay. Isa sa mga pinakamalaking laban para sa iyong kaunlaran ay nagaganap sa iyong isipan. Ang Roma 12:2 ay naguutos, magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Tinutukoy ng iyong mindset ang iyong realidad sa pananalapi. Kung iniisip mong kakapusan, nararanasan mo ang kakapusan. Kung babaguhin mo ang iyong isip sa salita ng Diyos, sisimulan mong isabuhay ang mga pangako ng Diyos. Ang kaisipan ng kakapusan ay nabuo sa paglipas ng mga taon. Hindi tumutubo ang pera sa mga puno. Hindi kami mayaman, kailangan mong mag-ipon para sa tag-ulan, hindi ka maaaring gumastos dito. Ang bawat isa sa mga pariralang ito ay lumikha ng mental programming na naglilimita sa iyong kakayahang tumanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Nakondisyon ka upang maging limitado, ngunit si Jesus ay nagdala ng isang ganap na naiibang kaisipan. Sa Juan 10:10 sinabi niya, "Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana." Hindi lang sapat na buhay, hindi lang mahigpit na buhay, masaganang buhay. Ito ang kaisipan ng kaharian ng Diyos. Sa halamanan ng Eden, hindi alam ni Adan ang kakulangan. Ang lahat ay sagana. Ang kakapusan ay dumating bilang resulta ng paghihiwalay sa Diyos. Ngunit pinagkasundo tayo ni Kristo sa Ama. Kung nakipagkasundo na kayo, bakit tinatanggap mo pa rin ang kakapusan bilang normal? Bakit ka nabubuhay na parang hiwalay ka pa sa Diyos? Ang mindset ng kakapusan ay nagpapakita ng sarili sa banayad na paraan. Nakokonsensya ka kapag nakatanggap ka ng mga pagpapala. Natatakot kang maningil ng patas na presyo para sa iyong mga serbisyo. Akala mo hindi ka karapat dapat mabuhay ng maayos. Nag-iipon ka dahil sa takot sa halip na magplano ng matalino. Ang lahat ng ito ay programming na labag sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ang Marcos 4:24 ay nagpahayag, "Sa panukat na inyong ginagamit, ito ay susukatin sa inyo." Ang iyong mindset ang iyong sukatan. Kung iniisip mong maliit, maliit ang natatanggap mo.
Kung ihanay mo ang iyong mga iniisip sa kasaganaan ng Diyos, magsisimula kang maranasan ang kasaganaan na iyon. Ito ay isang espiritual na batas na kasing totoo ng anumang natural na batas. Kailangan mong sinasadya at patuloy na i-renew ang iyong isip. Ang bawat pag-iisip ng kakapusan ay dapat palitan ng katotohanan sa Biblia. Itinuturo sa atin ng 2 Corinthians 10:5 na bihagi ng bawat pag-iisip upang gawin itong masunurin kay Kristo. Kapag dumating ang kaisipang hindi ko kayang bayaran, ipahayag, ang aking Diyos ang nagbibigay ng lahat ng aking pangangailangan. Kapag iniisip mo, napakamahal, ipahayag, naglilingkod ako sa isang Diyos ng walang katapusang kasaganaan. Ang Kawikaan 18:21 ay nagsisiwalat ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Ang iyong mga salita ay hindi lamang tunog, sila ay mga espiritual na puwersa na humuhubog sa iyong katotohanan. Sa tuwing sasabihin mo, baliw na ako rin wala akong pera. Mahirap ako, lumilikha ka ng katotohanan ng kakapusan sa pamamagitan ng sarili mong mga salita. Nilikha ng Diyos ang sansinukob gamit ang mga salita. Paulit-ulit na inuulit ng Genesis, at sinabi ng Diyos, ginawa ka sa larawan ng Diyos, ang iyong mga salita ay mayroon ding malikhaing kapangyarihan. Ngunit maraming Kristiyano ang gumagamit ng kapangyarihang ito upang lumikha ng limitasyon sa halip na kasaganaan. Mas marami silang pinag-uusapan kung ano ang wala sa kanila kaysa sa mga pangako ng Diyos. Itinuro ni Jesus sa Marcos 11:23, kung ang sino man ay magsabi sa bundok na ito, bumangon ka at itapon sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, ngunit naniniwala na ang kanyang sinasabi ay mangyayari, ito ay gagawin para sa kanya. Bundok ng utang, bundok ng kakulangan, bundok ng limitasyon, lahat sila ay maantig ng salita ng pananampalataya. May isang transformative practice na gusto kong ituro sa iyo. Tuwing umaga, bago mo simulan ang iyong mga aktibidad, gumawa ng mga deklarasyon batay sa salita ng Diyos tungkol sa iyong pananalapi. Hindi ito wishful thinking. Ito ay isang paggamit ng pananampalataya batay sa mga pangako ng Biblia. Ipahayag, ako ay maunlad kay Kristo Jesus. Ang pabor ng Diyos ay nasa akin. Ang mga pintuan ng pagkakataon ay bukas para sa akin ngayon. Ang aking trabaho ay pinagpala at mabunga. Ang Diyos ay nagbibigay para sa akin sa paraang hindi ko maisip. Ngunit narito ang sikreto, kailangan mong ipahayag ng may tunay na pananampalataya. Ang Santiago 1:6 ay nagbabala laban sa pag-aalinlangan. Datapuat humingi siya ng may pananampalataya ng walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay gaya ng alon sa dagat na itinutulak at itinutulak ng hangin. Ang deklarasyon na walang pananampalataya ay ingay lamang. Ang pagpapahayag na may pananampalataya ay nagpapakilos sa puso ng Diyos. Ang mga bilang 14:28 ay nagpapakita sa Diyos na nagsasabi, gagawin ko sa iyo ang gaya ng sinabi mo sa aking pandinig. Tumutugon ang Diyos sa iyong mga salita ng pananampalataya. Kung nagsasalita ka ng limitasyon, pinahihintulutan ka niya na maranasan ang iyong ipinahayag. Kung nagsasalita ka ng sagana na may pananampalataya, gumagawa siya upang ipahayag ang iyong ipinropesya. Si Job ay nakaranas ng kakilakilabot na pagkalugi, ngunit sa Job 22:28, natanggap niya ang paghahayag na ito. Kung ano ang iyong ipasiya, ay gagawin, at ang liwanag ay sisikat sa iyong landas. Kahit na nawala ang lahat, nalaman ni Job na ang kanyang mga pagpapahayag ng pananampalataya ang nagtatakda ng kanyang kinabukasan. At sa huli, mas pinagpala siya kaysa noong una, isulat sa mga komento. Idinideklara ko ang kasaganaan ng Diyos sa aking pananalapi. Ito ay hindi lamang isang komento. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya na nagtatanim ng mga binhi para sa iyong hinaharap na katotohanan. Gawin ito ngayon ng may pananalig. Mayroong espiritual na batas na lubos na makakapagpabilis sa iyong probisyon, ang batas ng paghahasik at pag-aani. Ipinropesya ng Amos 9:13 ang mga panahong tatanggap ng nag-aararo ang kaniyang inaani. Ito ay nagsasalita ng banal na pagpabilis. Nagtatanim ka pa rin at umaani ka na. Sa kaharian ng Diyos, ang oras ay gumagana ng iba kaysa sa natural na mundo.
Magagawa ng Diyos sa isang araw ang natural na aabutin ng maraming taon. Naranasan ito ni Jose. Sa isang araw, bumangon siya mula sa bilangguan at naging pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Ang mga tao ng paghihintay ay nabayaran ng agarang pagbabago. Ngunit paano natin isaaktibo ang acceleration na ito? Una, unawain na ang bawat binhing itinanim ng may pananampalataya ay may potensyal para sa isang pinabilis na ani. Ang 2 Korinto 19:6 ay nagsasabi, "Sinumang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti, at sinumang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana." Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa dami, ito ay tungkol sa kalidad ng pananampalataya na iyong itinanim. Kapag naghasik ka ng may pag-asa batay sa salita ng Diyos, hindi dahil sa obligasyon sa relihiyon, kumonekta ka sa supernatural. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatanim sa natural na mundo at pagtatanim sa espiritual na mundo. Sa natural na mundo, naghihintay ka ng ilang buwan para sa pag-aani. Sa espiritual na mundo, ang pag-aani ay maaring dumating ng mas mabilis kaysa sa iyong inaakala. Naranasan ito ni Isaac sa Genesis 26:12. Si Isaac ay naghasik ng binhi sa lupaing iyon, at ng taon ding iyon ay umani siya ng 100 sa parehong taon, sa gitna ng taggutom. Sinasalungat nito ang lahat ng natural na luhika. Ito ay pagpapakita ng batas ng pinabilis na pag-aani kapag may tunay na pananampalataya. Ngunit mayroong isang bagay na mahalaga. Ang acceleration ay konektado sa iyong handa na pagsunod. Kapag nagsalita ang Diyos at kumilos ka ng walang pag-aalinlangan, pumapasok ka sa pinabilis na daloy ng kaharian. Agad na umalis si Abraham sa Ur nang tumawag ang Diyos. Iniwan ni Pedro ang kanyang mga lambat nang tumawag si Jesus. Ang handang pagsunod ay nag-uugnay sa iyo sa bilis ng langit. Ang ibabahagi ko ngayon ay isa sa pinakamagandang prinsipyo ng kaharian, supernatural multiplication. Hindi ordinaryong matematika ang pinag-uusapan ko, ngunit tungkol sa isang kapangyarihan na dumarami ng kaunti sa marami, tulad ng ginawa ni Jesus sa 5 tinapay at 2 isda. Nakatala sa Marcos 6:41 na 5,000 lalaki ang pinakain ng 5 tinapay at 2 isda, at may 12 basket pa ang natira. Imposible sa matematika, espiritual na normal sa kaharian ng Diyos. Ang parehong prinsipyong ito ay magagamit para sa iyong pananalapi, ngunit nangangailangan ito ng tunay na pananampalataya upang maging aktibo. Ang sikreto ay nasa pag-unawa na ang Diyos ay hindi lamang nagdaragdag, Siya ay nagpaparami. Ang pagdaragdag ay limitado, pagpaparami ay eksponensyal. Habang sinusubukan mong magdagdag ng mga sentimos, nais ng Diyos na paramihin ang iyong mga mapagkukunan ng supernatural. Ngunit ang pagpaparami ay nangangailangan ng isang binhing inihatid ng may tunay na pananampalataya. Sa 2 Mga Hari 1, ang isang balo ay mayroon lamang isang sisidlan ng langis. Hindi na nalangin si Eliseo na magkaroon ng mahiwagang paglitaw ng pera. Pinagana niya ang prinsipyo ng multiplikasyon. Pahiram ng mga sisidlan, maraming sisidlan. Dumami ang langis hanggang sa mapuno nito ang lahat ng sisidlan. Huminto lamang ang pagpaparami nang maubos ang mga sisidlan, hindi nang matapos ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan ang aralin, ang iyong kapasidad na tumanggap ay tumutukoy sa antas ng pagpaparami. Kung ang balo ay kumuha ng 3 banga, magkakaroon siya ng 3 banga ng langis. Kung nakakuha siya ng 100, magkakaroon siya ng 100. Ang Diyos ay handang dumami ng walang hanggan, ngunit nilimitahan niya ang himala sa pamamagitan ng kanyang kakayahang maniwala at tumanggap. Ang prinsipyo ay gumagana tulad nito. Iniaalok mo kung ano ang mayroon ka ng may tunay na pananampalataya, at kinuha ito ng Diyos at pinarami ito sa mga sukat na hindi makalkula ng iyong likas na pag-iisip. Ang isang maliit na handog na 100 ay maaring bumalik bilang isang pagkakataon ng 10,000. Hindi ito matematika, ito ay banal na pagpaparami. Ngunit mag-ingat, ang supernatural na pagpaparami ay nangangailangan ng kabuuang pagsuko. Ang 5 tinapay ay dumami lamang dahil sila ay ganap na sumuko kay Jesus.
Habang nasa kamay ng bata, merienda lang sila. Sa mga kamay ni Jesus, sila ay naging panustos para sa karamihan. Ang paghahayag na ito tungkol sa pagpaparami ay masyadong mahalaga upang itago sa iyong sarili. Hinahawakan ng Diyos ang mga puso sa buong mundo sa katotohanan ito. Ibahagi ang video na ito ngayon sa isang taong nangangailangan ng salitang ito ng pag-asa. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos para hikayatin ng ibang tao. Huwag itago ang pagpapalang ito sa iyong sarili. Ano ang pinipigilan mo na gustong gamitin ng Diyos para dumami? Anong mga talento, mapagkukunan at pagkakataon ang iyong pinangangalagaan sa takot habang naghihintay ang Diyos na paramihin sila? Hindi kailanman nangyayari ang multiplikasyon sa deposito. Nangyayari ito sa pagsuko. Naabot na namin ang pinakamahalagang sandali ng aming pag-uusap. Lahat ng ibinahagi ko sa ngayon ay paghahanda para sa sandaling ito. Ngayon sama-sama tayong manalangin at ipahayag ang katotohanan ng Diyos tungkol sa iyong buhay pinansyal. Ito ay hindi ordinaryong panalangin. Ito ay sandali ng pakikipag-isa sa Ama na nagmamahal sa iyo at gustong pagpalain ka. Ngunit una, nais kong bigyan ka ng babala tungkol sa isang bagay. Pagkatapos ng panalangin ito, maaari kang humarap sa ilang hamon. Sa mga darating na araw, maaaring bumangon ang mga pagdududa, hindi inaasahang problema, o mga taong sinusubukang pigilan ka. Ito ay normal kapag gumawa ka ng mga hakbang ng pananampalataya. Hindi gusto ng kaaway kapag iniayon mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos. Ngunit huwag maalarma. Maging matatag sa salitang natanggap mo ngayon. Nais kong ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Kung maaari, maghanap ng tahimik na lugar. Ito ay isang panalangin ng pananampalataya at pagsuko. Kausapin natin ang Ama tungkol sa kanyang kalooban para sa iyong pananalapi. Ipikit mo ang iyong mga mata at manalangin kasama ko. Mahal na Ama, lumalapit ako sa iyo ng may tapat na puso sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ngayon ay naunawaan ko sa pamamagitan ng iyong salita na mayroon kang magagandang plano para sa aking buhay. Kasama ang aking buhay pinansyal, kinikilala ko na sa mahabang panahon ay tinanggap ko ang mga limitasyon na hindi nagmula sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa bawat pagdududa ko sa iyong pagmamahal at pangangalaga sa akin. Patawad sa pagtanggap bilang normal sa hindi mo inaprubahan. Patawad sa pagpapahintulot sa takot na pamahalaan ng aking mga pasya. Sa pananalapi sa halip na pananampalataya sa iyong probisyon. Panginoon, sinisira ko na ngayon ang bawat kaisipan ng kakapusan sa aking buhay. Kinakansela ko ang bawat salita ng limitasyon na sinabi sa akin. Tinalikuran ko ang bawat pamilyar na pattern ng paghihirap sa pananalapi. Isinasara ko ang bawat pinto kung saan ang basura ay pumasok sa aking pananalapi. Ipinapahayag ko na mula sa araw na ito, mamumuhay ako ayon sa mga prinsipyo ng iyong kaharian. Maghahasik ako ng may pananampalataya at aasahan ng mapapalad na ani. Pararangalan ko ang Panginoon ng aking mga unang bunga. Gagamitin ko ang aking mga mapagkukunan ng matalino at bukas palad, Ama. Humihingi ako ng karunungan upang pangasiwaan ng mabuti ang lahat ng ibinibigay mo sa akin. Naway maging tapat ako sa kakaunti upang maipagkatiwala mo sa akin ang marami. Naway gamitin ko ang aking mga mapagkukunan hindi lamang para sa aking sariling kapakanan, kundi para din pagpalain ang iba at palawakin ang iyong kaharian. Ipinapahayag ko na nasa akin ang isip ni Kristo para sa mga pasiya sa pananalapi. Mayroon akong banal na karunungan para sa mga pagkakataon. Nasa akin ang pabor ng Panginoon sa aking mga gawain. Ang mga pintong nakasara ay magbubukas. Tamang koneksyon ang mangyayari. Darating ang mga pagkakataon. Darating ang mga ideya. Panginoon, nagtitiwala ako na ang 2025 ay isang taon ng pagbabago sa aking buhay pinansyal. Hindi sa pamamagitan ng puwersa o karahasan, ngunit sa pamamagitan ng iyong espiritu. Hindi sa kasakiman, kundi sa pagmamahal sa iyo at sa pagnanais na maging isang pagpapala. Banal na Espiritu, maging aking tagapayo sa lahat ng mga desisyon sa pananalapi. Ihayag mo sa akin ang mga landas ng karunungan. Ipakita sa akin kung saan mamumuhunan, kailan kikilos at kung paano dumami.
Protektahan mo ako sa mga maling desisyon at gabayan mo ako sa tamang landas. Ipinapahayag ko na ako ay isang minamahal na anak ng aking Ama sa langit. Ako ay inaalagaan, pinaglalaanan at pinagpala. Hindi ako mabubuhay ng nangangailangan dahil naglilingkod ako sa isang Diyos ng kasaganaan. Hindi ako mabubuhay sa takot dahil nagtitiwala ako sa kanyang pag-ibig. Ama, alam kong pinagmamasdan mo ako ng may pagmamahal. Alam kong gusto mo ang pinakamahusay para sa akin. Nangangako akong gagamitin ang bawat pagpapala sa pananalapi ng responsable, bukas palad at may takot. Hindi ko hahayaang kontrolin ako ng pera. Ako ang magkokontrol nito para sa iyong mga layunin. Ako'y nanghuhula sa aking buhay. Ako'y pinagpala. Maunlad ako. May provisyon ako ng Diyos. At ito ay mahahayag sa tamang panahon, sa tamang paraan, para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ito ay ipinahayag, ito ay itinatag, ito ay nakumpirma sa langit at makikita sa lupa sa mahalagang pangalan ni Hesukristo. Amen. Huminga ng malalim. Buksan ang iyong mga mata. May nangyari sa panalangin ito. Nakipag-usap ka lang sa iyong makalangit na Ama. Narinig niya ang bawat salita, nakita ang iyong puso at nagtatrabaho para sa iyo. Sa mga darating na araw at linggo, panatilihing bukas ang iyong mga mata. Maaaring lumitaw ang mga pagkakataon, maaaring dumating ang mga ideya. Ang mga tamang tao ay maaaring tumawid sa iyong landas. Maaaring mangyari ang hindi inaasahang pabor, hindi ito nagkataon. Ang Diyos ang tumutugon sa iyong tapat na pananampalataya. Kapatid, hindi ordinaryong video ang napanood mo ngayon. Nakatagpo ka ng katotohanan ng Diyos tungkol sa kanyang kalooban para sa iyong buhay pinansyal. Bawat salitang narinig mo ay isang binhing nakatanim sa iyong puso. Bawat paghahayag ay isang susi na nagbukas ng mga pintuan ng pangunawa. Ang bawat deklarasyon ay isang hakbang ng pananampalataya patungo sa kung ano ang mayroon ng Diyos para sa iyo. Sa mga darating na buwan, maaari kang makaranas ng unti-unti, ngunit pare-parehong pagbabago sa iyong pananalapi. Maaring ito ay isang bagong pagkakataon sa trabaho. Ito ay maaring isang ideya na nagiging dagdag na kita. Maaring ito ay karunungan upang mas mahusay na pamahalaan kung ano ang mayroon ka na. Kapag nangyari ito, tandaan ang sandaling ito. Tandaan na dito ka nagpasya na maniwala sa mga pangako ng Diyos. Pero kailangan kong maging tapat sa iyo. Hindi lahat ng nakapanood ng ganito ay makakaranas ng pagbabago. Alam mo ba kung bakit? Dahil marami ang aalis dito at babalik sa parehong mga kaisipan, parehong mga salita, parehong mga saloobin gaya ng dati. Ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi nagbabago ng anuman. Ngunit yaong mga tunay na naniniwala na ikinakapit ang kanilang natutuhan mula sa salita ng Diyos, na nagpapanatili ng pananampalataya kahit na iba ang idinidikta ng mga pangyayari, makikita nila ang katapatan ng Diyos. Kailangan mong maunawaan, hindi nais ng Diyos na yumaman ka para sa iyong sarili. Nais niyang maging channel ka ng pagpapala, upang makatulong sa gawain ng Diyos, upang maging sagot sa panalangin ng isang tao, upang mag-iwan ng legacy ng generosity para sa iyong mga henerasyon. Kung mas malaki ang iyong kaunlaran, mas malaki ang iyong pagkakataon na pagpalain ng iba. Ang ilang mga tao dito ay maaring makaranas ng malaking pagpaparami ng pananalapi sa mga darating na taon. Hindi dahil sa ako'y nanghuhula na parang manghuhula, kundi dahil inihanda na ito ng Diyos para sa mga lumalakad sa pananampalataya at pagsunod. Maaaring makita ng iba na nabayaran ng hindi inaasahan ang kanilang mga utang. Ang iba ay maaaring makatanggap ng karunungan upang isagawa ang kanilang sariling negosyo. Ang bawat isa ay ayon sa kanilang pananampalataya at tiyak na layunin ng Diyos. Ngunit tandaan ang sinabi ni Jesus sa Lucas 16:10. Ang sinumang mapagkakatiwalaan sa kakaunti ay mapagkakatiwalaan din sa marami. Magsimula sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Parangalan ng Diyos sa maliit at ipagkakatiwala niya sa iyo ang marami. Maging bukas palad sa maliit at bibigyan kanya ng responsibilidad para sa malaki. Simula ngayon, may responsibilidad ka na.
Natutunan mo ang katotohanan tungkol sa puso ng Diyos para sa iyong pananalapi. Nakatanggap ka ng mga prinsipyo sa Biblia upang umunlad ng matalino. Hinikayat kang maniwala na may magagandang plano ang Diyos para sa iyo. Ngayon ay iyong pagkakataon na ilapat ang mga ito. Ang pananampalataya na walang gawa ay walang resulta. Kapag may pagkakataon, kumilos. Kapag dumating ang ideya, magplano. Pagbukas ng pinto, pumasok ka. Ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena sa iyong buhay. Habang natutulog ka, naghahanda siya ng mga landas. Habang nagtatrabaho ka, binubuksan niya ang mga pinto. Habang ikaw ay nananalangin, siya ay nagpapadala ng mga sagot. Ang iyong bahagi ay panatilihing matatag ang iyong pananampalataya. Ang iyong mga salita ay naaayon sa kanyang salita at ang iyong pagsunod ay napapanahon. Ang salitang ito ay nakaantig sa iyong puso dahil ito ay totoo. Hindi ikaw ang parehong taong nagsimulang manood ng video na ito. Alam mo na ngayon ang puso ng Ama para sa iyong pananalapi. Alam mong gusto kanyang pagpalain. Naiintindihan mo ang iyong tungkulin. Nilagyan ka ng mga prinsipyo ng Biblia para umunlad isulat sa mga komento sa huling pagkakataon. Naniniwala akong may magagandang plano ang Diyos para sa aking buhay pinansyal. Isulat ito bilang isang alaala. Balang araw babalik ka sa komentong ito at masaksihan ang ginawa ng Diyos. Ito ang iyong magiging patunay na ang salitang ito ay totoo at makapangyarihan. Idinadalangin ko ang bawat taong nag-a-apply ng mga katotohanang ito sa Biblia. Naway mabuksan ang mga pintuan na sarado sa tamang panahon. Naway mabayaran ang mga utang na tila imposible sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Naway dumating sa panaginip at sandali ng panalangin ang mga ideyang nagdudulot ng kita. Naway mangyari ang mga hindi inaasahang pabor. Naway ang pagpaparami ng pananalapi ay maging iyong bagong katotohanan na laging sinasamahan ng pagkabukas palad at pagkatakot sa Diyos. Mayroon kang puso ng isang ama na lubos na nagmamahal sa iyo. Siya ay hindi isang malayong Diyos na walang pakialam sa iyong mga praktikal na pangangailangan. Siya ay isang mapagmahal na ama na alam ang lahat ng iyong pangangailangan at nalulugod sa pagtugon sa kanila. Ang Mateo 7:11 ay nagpapaalala sa atin. Kung kayo kahit na kayo ay masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Pumunta ngayon na may ganitong katiyakan. Humayo ng payapa ngunit humayo ng may pananampalataya. Humayo ng may pananalig na ang Diyos ay mabuti, na siya ay nagmamalasakit sa iyo at na ang kanyang mga plano para sa iyong buhay ay kinabibilangan ng kapayapaan, paglalaan at kaunlaran na may layunin. Ang iyong paglalakbay sa pananalapi ay nagbago ngayon. Lumawak ang iyong pangunawa sa puso ng Diyos. Lumakas ang iyong pananampalataya. Nilagyan ka ng mga katotohanan sa Biblia na maaaring magbago ng iyong realidad. Ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Nauna sa iyo ang pabor ng Diyos. Ikaw ay minamahal, inaalagaan at pinagpala ng makapangyarihan. Manatiling konektado sa amin upang makatanggap ng higit pang mga salita na magpapatibay at magpapatibay sa iyong pananampalataya. I-like ang video na ito para bigyang puri ang mga salitang umantig sa iyong puso. At kung ang video na ito ay isang pagpapala, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng katotohanan ito. Naway ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na nagparami ng mga tinapay at isda, na gumawa ng langis ng balo na hindi maubusan, na nagbigay ng karunungan at kayamanan kay Solomon, na nagpaunlad kay Jose sa Ehipto, na nagpala ng sagana kay Abraham. Naway ang parehong Diyos na ito ay magpakita ng kanyang kabutihan at probisyon sa iyong buhay ng malinaw at palagian. Ikaw ay minamahal na anak ng hari ng mga hari. Mayroon kang access sa kayamanan ng kaharian. Ikaw ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. At ang mga pangakong ito ay nagsisimulang ipakita sa pamamagitan ng tapat na pananampalataya at mapagmahal na pagsunod. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatiling matatag sa pananampalataya, sagana sa pag-asa at lumago sa pag-ibig.
Sa pangalan ni Jesus, tumanggap ng pagpapala at kapayapaan. Amen.